Habeas Corpus, si Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa Korte Suprema kaugnay ng pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng kongresista na mapalaya ang kanyang ama sa illegal confinement and detention. Dapat din niyang mag-issue ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order TRO o writ of preliminary injunction para atasan ang gobyerno na itigil ang pakikipagtulungan sa International Criminal Court at sa Interpol. Iginit pa niya na paglabag sa konstitusyon at sa soberenya ng Pilipinas ang ginawang pagsisilbi ng gobyerno ng arrest warrant mula po sa ICC dahil tumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noon pang 2019. Respondent sa petisyon sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Interior Secretary John B. Remulla at PNP Chief Romel Francisco Marvin. Kinukusunod na po ng Korte Suprema ang tatlong petisyon ng magkakapatid na Duterte. Pinasasagot din sa loob ng 24 oras ng kataas-taasang hukuman ng gobyerno at mga respondents kung bakit hindi ito dapat maglabas ng temporary writ of habeas corpus. Ayun. Mga polis, unti-unti na dumarating sa harap ng bahay ni dating Pangulong Duterte sa Matina Enclave sa Davao City. Bakit? Bakit, Eli? Bakit may pumupuntang polis sa bahay ni Tigong Eli Dumapo? Live! Eli! Yes, Kuya Melo, kagabi, inantabayan na natin dahil nga yung balita na isi-serve yung search warrant sa mismong bahay ni former President Rodrigo Duterte dito mismo sa loob ng Dunya Luisa dito sa may barangay Matina at Davao City. Pero hanggang sa mga oras na ito, Kuya Nelson, ay hindi pa nakarating si Police Major General Nicolas Torre na siyang mangunguna sa pag-serve ng search warrant sa loob mismo ng pamamahay ng dating Pangulo. Sa alauna kanina ng madaling araw ay dumating dito sa Davao City si Major General Torre at inasahang alas 4 ng madaling araw sana kanina ay papasok na sila sa area. Kaya lang hanggang sa mga oras na ito ay nakasabay rin yung mga kasama natin sa trabaho at yung mga supporter ng dating Pangulo na ngayon ay nakaposisyon sa pinaka-entrance ng kanyang bahay. May mga supporter din na nakabantay sa likurang bahagi ng kanyang compound dahil ang likurang bahagi dito, Kuya Nel, ay yung bakod niya ay yero lamang at posibleng madali lang itong papasok kung sakaling dadaan sa likurang bahagi ng compound ng mga Duterte ang mga tauhan ni Police Major General Torre na siyang mag-serve ng search warrant sa mismong compound ng dating Pangulo. Pero hanggang sa mga oras na ito ay nakasabay pa rin tayo at yung iba pang mga supporter kasama na Kuya Nel itong mga vlogger dito mismo sa Barangay Matina, Davao City na nakasabay nga sa pagdating ni Major General Torre. Okay. Pagkakit mo na, Kuya Nel, no? Yes, go ahead. Anong subject ng search warrant? Ano bang nangyari? Ang subject ng search warrant, Kuya Nel, ay makikita ngayong pagdating ni Torre at yun yung inaantabayanan ni Attorney Macio Irasca, yung volunteer lawyer. Dahil may mga volunteer lawyer, Kuya Nel, dito mismo sa entrance ng bahay ng dating Pangulo, ay may mga abogado na nakasabay na nakiusap sa mga supporter na bigyan daan yung grupo ni General Torre kung sakaling papasok na. Pero ang kondisyon, Kuya Mel, titingnan muna nila kung ano ang nilalaman ng search warrant o kung aling bahagi ng bahay o compound ng pamilya Duterte ang kanilang papasukin at kanilang titingnan. So nakaantamay pa rin hanggang sa mga oras na ito maging yung mga abogado ng dating Pangulo, mga volunteer ito ko yung no? Voluntaryo itong mga abogado na nakaantamay ngayon dito sa mismong entrance ng bahay ng dating Pangulo Rodrigo Duterte.
Ayun. So, hindi pa pala alam, no? Kasi ang report kahapon, parang sabi ang police visibility lang eh. Wala namang binabanggit na search warrant. Well, ngayon pala, may search warrant pala. At hindi, well, ang problema, hindi pa alam kung ano subject ng search warrant. Ano isa-search doon sa bahay. Ayun nga Kuya Gil, no? Pero kanina, lumabas tayo, kagabi, pumasok kasi tayo dahil naglalakad tayo dahil sa dami ng mga sasakyan ng mga supporter ng dating Pangulo. Kaya halos sa isang kilometro Kuya din yung nilalakad natin papunta dito sa lubang bahagi sa mismong entrance ng bahay dahil may mga umaaligid kagabi na isang tangke ng PNP at isang sasakyan din ng PNP na puno ng pulis pero hindi man tumuloy ko yung hindi tumuloy dito sa area nung makita nga na medyo marami yung mga supporter at nandito halos karamihan ng mga media national at international na Kuyanggin ay nakatutok na dito sa bahay mismo ng dating Pangulo. So nakita natin na yung Police Action Center sa mismong entrance ng bahay ng dating Pangulo Kuyanggin ay ayon sa impormasyon, 2 araw na wala umanong mga pulis na nakabantay doon. So ito na nga yung kanilang hinala na baka may mga darating na mga pulis mula sa Camp Crame. Kaya kahapon, kagabi, natanggap na ang impormasyon ng mga abogado ng dating Pangulo na yun nga darating si General Torre at iserve nga itong search warrant sa compound mismo ng dating Pangulo. Okay, nagtabi kami sa follow-up report ko, Eldorado.